si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nakapagtala ang Department of Health o DOH ng 240% na pagtaas ng kaso ng dengue sa Metro Manila nitong unang quarter ng taon. Mula po nitong Enero hanggang Abril, nasa 16,708 ang sumatotal na nagpositibo sa dengue. Pinangangambahan ng DOH ang paglobo ng kaso, higit lalo ngayong tag-ulan na. Kaya naman, pinaplano na ng DOH na maglunsad ng vector control activities sa mga pampublikong paaralan sa Maynila. Samantala, pinagigibana ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Transportation o DOTR ang kontrobersyal na footbridge sa Quezon City na tinaguriang Mount Camuning. Ito ay bunsod ng matarik at hindi accessible na overpass, partikular sa mga senior citizens at persons with disability o PWDs. Alinsunod sa direktibang nais ng Pangulo, target ng kagawaran na masimulan ngayong taon ng proyekto kung saan plano nilang magtayo ng mas mababang footbridge na may elevators na kokonekta rin sa GMA Camuning EDSA busway station para mas maging convenient sa publiko. Well-deserved, yan ang naging pahayag ng ilang mga mambabatas sa pagkapasa sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang dagdag na 200 pesos sa maximum wage para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Umani ng 171 yes votes at walang pagtutol at isang abstain ang naturang panukala sa plenary session nitong Miyerkules. Samantala, kinakailangan pa ring magkasundo ng Kamara at Senado sa Bicameral Conference Committee bago ito tuluyang iakyat sa Malacanang at maging ganap na batas. Sakaling hindi ito maaprubahan bago magtapos ang 19th Congress sa June 13, muli itong babagsak sa Kamara upang talakayin ng bagong Kongreso. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mahigit 16,000 cases ng dengue na itala sa Metro Manila. Tinaguriang Mount Camuning Footbridge, gigibain na. DICT, pinag-aaralan ng paglalagay ng NCAP violations sa eGov app. SP Escudero, pinabulaanan ang resolusyong bumabasura sa impeachment ni VP Sara. Bahay ni Kuya, inilunsad ng DSWD bilang pansamantalang pahingahan ng mga driver. At Trump, pinagbawalang makapasok ang 12 bansa dahil sa security threats. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.